Genesis chapter 2. Ang subject manghigala is the bait, the choice, and the chance. Okay? Sa kasimpleng mensahe kay ang atong time this year, 2025 is about to end. And I hope nakapasarta niini nga mga chances, okay? Nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Every year is a year of accountability. Okay? Gina-account sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang iyang mata running to and fro. Nangita siya og someone. Okay? Nangita siya kinsa iyang masaligan para iyang ma-demonstrate ang iyang glory, ang iyang gahom. And I hope manghigala karon nga end of the year, mao na ni ang year of inventory. Okay? Naanata karon sa pag-inventory. Atong i-inventory unsay mga decision, chances, choices o ang mga bait nga atong gihimo this year. Okay? Genesis chapter 2 verse 15, basahon nato. Dunganon natong basa ang pulong sa Ginoo nagaingon. Okay, verse 15, ready, begin. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Magampot ta? Allow your power to speak into our hearts, O God, Lord. Give us a new heart tonight, O God, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay? So, there is a verse 15, atong makita diri, God took the man, put him in the garden. Ang Garden of Eden, sa ako ang pag-interpret ni ining verse, is the chance. Okay? Ingon ang pulong sa Ginoo, to work it and take care of it. This is the life that we want. A life in the garden of God. Actually, the Garden of Eden is the place where God dwells. Okay? This is the dream of everyone. So this is the chance. Okay? And ingon diri sa verse 17, but you must not eat. And this is the choice. Okay? So makita nato manghigala, God can touch everything sa ato ang life. Atong family, ang ato ang mga dreams and ambitions. Pero ang imong choice, it's a gift. It's a gift. Usa ka butang nga dili pwede hilabtan sa Ginoo sa atong life. Mo ning gitawag choice. Okay? So the chance and the choice. Dayon ingon diri from the tree of knowledge. And this time I do believe kani nga bait it's not from God. Gigamit ni Satanas kini nga bait. Okay? So this year daghang kayong mga paun. Daghang kayong mga bait nga gi-offer sa tua, either i-take advantage na to nga bait as a chance to demonstrate that we love God. Or a choice nga makaingon ta, we don't need you, God. Okay? So that is why this year, ang atong i-inventory from January to December, atong i-check ning tukob ba ta sa bait or gidawat nato ang offer nga gitawag og chance as God's design for us. Okay? Number 1, atong isgutan ning word the bait. Okay? The bait. Ingon diri sa atong verse sa chapter 2 ganina, karon sa chapter 3 ta. Okay? Ingon diri sa verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye.
Okay? And also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. Okay? So, atong makita dinhi manghigala nga ang temptation starts from the eye. Okay? When the woman saw, so atong makita manghigala no nga bait is everywhere. This year daghang kaayong mga bait gi-offer sa tua to keep us away from God. Ang mission, vision ni Satanas sa John chapter 10 verse 10, kill, steal, and destroy. Mao na ang iyang mission, vision. Okay? Every time na ay opportunity, tall, dark, and handsome, it could be a bait or a chance. Okay? Gamiton ako ng word chance. Because, ang gidili sa Ginoo, wala niya gibutang sa island. Wala niya gipabantayan o gorilya. Free to eat. But it's a chance to demonstrate that you love God. Okay? It's your chance. Imo ng chance. Okay? Muna giingon nga, pagwapo gani ang manguyab, mingon day tag, temptation. No? Pag subidahon ang manguyab, pagsulay. No? So, wa ka kebalo, in the eyes of God, katong a temptation, it's either a chance. Pwede nimo to gamiton nga opportunity nga ipakita sa Ginoo nga dili ko mo dawat umutukob ani nga bait. And you will demonstrate to God that you love Him. Okay? So muna gitawag na to, it's a bait. Now this year, ang pangutana, basin daghan tag mga natukob nga bait. Okay? Kanabang palito nimo ang issue. Gisaway ka, gidaot ka, giguba ang imuhang dignidad, no? Unya, ning tukob ka sa bait, o karon, mag-end na lang ang year, nagbit-bit kag bitterness. Imo pang gibit-bit ang pain. 10 days from now, biyaan na nato ang 2025. Pero, nakakauna ka sa taga. Ayaw na dadaan next year. Abalo mo nung i-share na ko ni? Because this night is your chance. Make a choice. Mo decide ka. Okay? Kay basin kani nga bait, hangtod karon manghigala, gibit-bit pa nimo. Basin biyaan na to ang life. So wa na to gi-expect na igo na ta sa gitawag bait. Okay? Ang pulong sa Ginoo, when the woman saw. So, meaning manghigala, kung ako'y mo analyze ani nga story, dugay na si Satanas nagpuyo anang kahuya. Kaning story ni Adan og ni Eva, dili ni 1 week nga story. Dili ni 1 month nga story. Because the very purpose is that gusto makita ni Satanas unsa ang desire ni Eva. Okay? So, ang atong hibaluan, kuha lang niya, ang gidili sa Ginoo. But I do believe, long time ago, no, nakita na permanente ni Eva. Pero, matut pa, niabot ra gyud ang time nga ming duol siya. So, na siya chance. Okay? Niabot ang time ang higala nga ming tukob siya sa bait. Okay? Ang very purpose diri manghigala, nganong naghulat dito si Satanas? Through the bait, ma-expose ang imuhang desire. Okay? Sa bait. Okay? Muna giingon manghigala nga ang imong desire ma-expose kung kinsa kanunay ang imong duulan ug asa ka attracted. Okay? Your desire, your action determines your desire.
Every time na kay ginaak, dili mabasa ni Satanas ang imong plan. But the truth is that Satan will not offer a temptation outside your desire. So nakita ni Satanas, maigo giday ka sa, matintal giday ka sa mga gwapo, ha? No? Na yung mga tao mga higala nga di madala gwapo. Nangita sila ayaw sa bahalag pangit basta na kwarta. Okay? Muna, bisag unsaong pa-cute-cute sa mga gwapo, dili na temptation sila. No? Muna, bisag unsa ka pangit basta na kwarta, kay ang temptation magsugod sa desire. Okay? James chapter 1 verse 14. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, okay, so ang process, no, from the eye, your eye is the window of your soul. Ang imong eye, mga higala, has a direct connection to your heart. So, makita nimo mga higala, sugod diha from that desire after the desire has conceived. So, meaning na ay process, mag-mature, maburus. It gives birth to sin and then magkarog spiritual death. So, ang gina-offer ni Satanas sa tua according sa atong ginapakita nga desire. Okay? Ako, di man ko matintal sa dili na ko gusto. Okay? Imong kong tagaan og litson, tagaan ko nimo og balbakwa, mutilaw ra ko ana. Pero tagaan ko nimo og naisabaw, temptation to sa kuha. No? It's because mao na ang akong ginahandom. Okay? So makita nato mga higala nga ang action ni Satanas mga higala is waiting, no? Naghulat siya nga mabasa niya unsay naa sa imong heart. Ginalantaw niya unsay imong gina-dream kanunay. Example, kada gabi moadto ka sa mga porn sites, no? Atong cellphone karon na nasa no, dugay ka matulog amtag kag alas 12, abtan kag alauna. Ang imong pagpislit sa button sa mga matud pa explicit, sa mga delikado nga lugar, sa imong pag-view niya nga area, it exposes your desire. So through that desire, na dito ang choice. Either you will say no, or you will take the chance. No? Thank God. Daghan ang naka-overcome sa mga chances. Hangtod karon faithful sila sa pagpangalagad sa Ginoo. But to some, your choice shows how you love God. Okay? Nako'y story nga i-share sa inyo, ha. It's about bait, choice, and chances. Nay usa ka tigulang nga sigig adto sa church. Okay? Wa ko kailakin sa ngalan ani niya. Pero sige lang, unya na lang ilaila na ko unya sa ngalan niya. Okay? Every time moadto siya sa church, 2 minutes lang gid na siya musulod sa church. After 2 minutes, mugawas. Every Sunday, no, religiously. Dili pa kasugod og wali ang pastor, mugawas na ni siya. Niabot ang time ang mga tao sa church na disturb. Sa man ang tawhana na, may pay, di na lang siya musimba. Igo, rum dahil siya magpakita diri, mag-check attendance. Napansin po dahil sa pastor. So, giingnan sa pastor nga, Sir, unsa ka sir, og hulaton sa nimo ang wali? Tay na lang, tay. Unsa ka, tay, hulaton na lang nimo ang wali, ay ha ka mo lakaw, or ay ha ka mo uli. No? Muni ang tubag sa tigulang mahigala, ingon siya, actually, di manggugud ko taga diri. No? Lakaw din siya. Niabot ang time ang higala, nag-meeting ang mga tao simbahan. Ingon sila nga, dapat di na lang napasimbahon. Kay, marag makadaot sa spirito. So pagka-following Sunday, gisirad-an sa pastor ang purtahan, ugwa gipasulod si tatay. Sa tay,
Dili gyud ka welcome diri kay kanay imong gihimo bastos na tubangan sa Ginoo. Bastos na tubangan sa Ginoo. Why? Wala nimo gitiwas. Igo lang ka magpakita diri. Mao ni ang tubag sa maong tigulang. Ang iyang mata napuno sa luha ug naghangyo siya. Pwede ba ko nimo tagaag chance nga mosulod bisan na lag 2 minutes? 2 minutes lang yang hangyo. Ay, dili pwede. Dili na mi musugot. So, nagbako ang tigulang, milakaw, mihilak, og wa na ning balik pa. So, atong makita mang higala nga kaning tigulang nga nisulod sa simbahan na offer sa tibok congregation bait, choice, and chance. Okay? It could be a bait, no? Basin, di ba? Ingon sa Hebrews 13, na ang mga tao nga musulod sa tuwa nga nagpakaanghel, no? Tao na sila pero nagpakaanghel, no? Nabisitahan ako inana sa una simbahan. Problema gina sila. Pero wa ka kay balo, nagpakaanghel. It could be your chance to demonstrate the love of God. Kung sa ingon sa 1 John chapter 4 verse 20, if you say that you love God, pero wa ka nagpakitag love sa imong brother and sister, then wala jud ka tinud anay naglove sa Ginoo. So this time ang higala, nagkasinabot ang kongregasyon nga dili na i-welcome tong tawhana to. They miss the chance. It could be a bait for them nga ma-expose kinsa sila pinaagi nining tawhana. Now, before tamo padayon ana nga story, atong gisgutan ning word, the choice. Okay? Ingon sa Matthew 6:33, but seek. Okay? Seek. Inay mong katapad, seek. Action word, no? No? Pangitaon gyud. Inay mong wala, seek. Inay mong tuo, ayaw katulog. Ang word nga seek, seeking, seekest, seeket, no? 330 times na mention sa Bible. Okay? So, meaning mga higala, you have to decide. Si Eva mga higala, gitagaag opportunity to demonstrate God. Gi-offeran siya, giingnan sa Ginoo ang instruction through Adan, ayaw hilabti. Ang tanan pwedeng hilabtan, ayaw lang ni. That's the choice. Okay? Tanaw ka og kaning cellphone, tanaw ka diha og mga Lazada o TikTok diha, mo ano man ni hit karon, no? Pag abot dito sa mga hugaw nga lugar, na kay choice. Okay? Na kay choice. It's your choice. Kung unsa ang imong gi-view sa cellphone, mao na ang spirit imong gi-welcome sa imong life. Okay? Mao na ang spirit imong gi-welcome sa imong marriage. Mao na ang spirit nga gi-welcome nimo sa imong self. Okay? Ingon ang Deuteronomy chapter 28, if you fully obey the Lord your God, you see, ang blessing, ingon siya diri, this blessing will follow. That's the promise, the blessing of obedience. Ingon dito sa verse 1 hangtod sa verse 14, gi-detail dito, tanang magunitan sa imong kamot panalanginan, kung maadto ka sa syudad, ikaw panalanginan sa Ginoo, grabe kayo. Pero ingon diri, if you fully obey. Ang problem kang iba, kay wa siya ka-obey. Ingon dito sa verse 15, hanggang sa verse 68, mga higala, but if you do not obey, napoy curse sa disobedience. So, if we try to inventory from January to December, unsa ang choices imong gihimo? Wrong relationship? Have you made a choice? Or you missed the chance? Okay? Compromise. Ang pinakadako nga compromise silently nga wa na ibaluan sa ubang Christian, ang pagkabakakon. Daghan pa kong nakita nga Christian,
nga hantod karon di pa makonbiktahan sa bakak. No? Kanang word nga bakak, sometimes strongholds na siya. No? Generational ba anang bakak? Kaya lang ang problem kanang di nakamubatig conviction mo ni dangerous diha. Pwede maguka nga makapamakak nga di ka katulog nga mohila ka, Lord. Nakapamakak ko, Lord, good sign na that the Holy Spirit is working sa imong life. Pero nay uban diri habitually, no? Kanang ukira, dili siya madutlan o conviction sa pagpamakak. Ang dangerous diri sa pagpamakak kay mao na siya ang fruit. Mao na siya ang root. Di na siya mao ang fruit. Ang fruit sa pagpamakak, immorality, pagpangawat, daghang kaayo. Kay nga naman, pag once naa ang spirito sa bakak sa imong heart, in all access ang yawa, nagapenetrate, nagapamuhat ang yawa sa atong life by territorial. No? John 8:44, si Satanas, father. Father of lies. Amahan siya sa satanang bakak. Psalms chapter 5 verse 6, no? Ginapatay sa Ginoo ang bakakon. Revelation 21 verse 8, na ay aircon room, na ay special room sa impyerno para gyud sa tanang bakakon. Try to imagine. No? Special, and all sa tanan, wa gyud giapil dito ang gi-all dito, Revelation 21:8, and all liars. Inay mo katapad, ayaw pamakak. Last na gahapon. Once bakakon ka, isa na sa reason nga nung hangtod karon ga suffer kag poverty. No? Access gina sa yawa sa imong life. Ang problema sa karon nga generation, halos mga youth, halos, do di tanan, pero halos mga batanon, bakakon. Hinaya lang, pastor, madamay niya mi ana. Asa kagabi, naghimog assignment. No? Wa na makonbiktahi. Muna yung ko, last na to gahapon. Okay? So, muna makita ng mga higala is, sayang kayo ang choice nga gi-offer sa Ginoo sa tuwa. So, sa atong life, magbantay ta. Kay naay struggle sa atong mga choices. This year, pila ka buk choices imong na-miss karong tuiga. Pila ka buk na-miss. In fact, basin last year and this year, you remain the same. Muabot na lang ang next year, paminaw, basig ma-miss ninyo ang chance. Sayang. Na ay nagtawag sa kuha, close nga pastor. Pastor, open siya. Nasa problem sa iyang mother church, sa iyang headship. Kabalo ka unsa kong tubag. Sa ingon niyang asawa mo, give up na mi. Ayun ko nga, ayaw i-miss ang chance. Kay kamoy napilian. Promo na para sa inyo. Basig ma-miss nyo ang chance. Pagkabasa sa pastor's wife, ingon siya, di na lang nimo dayon kay basig ma-miss na mo ang promo. Murabag, sa kadaghang, pastor, ako may initan. Murag mo na yung word ba? Ako may initan. Inaku, it's your chance. It's a bait. You have to make a choice para dili ma-miss ang chance. Manghigala, daghang chances go-offer ang Ginoo pero inyong na-miss. Apil ko, anak. Sa trabaho, sa relasyon, sa marriage. Ang point ako diri nga chance manghigala, kung awayon ka sa imong bana, storyahan kag sakit sa imong bana, maghimo kag choice, it's a chance nga mapakita na ko siya, nga love na ko siya. Okay? It take advantage. Kung storyahan kag sakit sa imong asawa, sirado lang imong baba. Basin ma-miss nimo ang chance. Okay? So daghang kayo mga area sa atong life nga murabag ay mo biyang sabton ang Matthew chapter 5 ingon ang Ginoo kung kuhaon imong jacket ak imong sando unsa to i-appeal ang imong jacket. Di ba? Klaro man to sa Biblia, kung labayon ka og tinapay
Bato? Kung labahin kag bato, no? Balusig, binangkal. Joke lang na. Nga naman, kay naa dito ang chance. Ingon si Jesus Christ, by doing this, muna ingon ni Jesus Christ, by doing this, mabless ang imuhang life. Don't miss that chance. Okay? Lastly, the chance. Inay mong katapat, the chance. Oy, natay 10 days na bilin, ayaw i-miss ang chance. Pag mag-decide ka karong gabi before mag-end ang year, basin madawat nimo ang chance of winning. Okay? Basin mo ni ang breakthrough sa imong life. Gitagaan pa kag 10 days of chances. Okay. So karon si David, okay? Unahan na to si Joseph, Genesis chapter 50 verse 20. Ingon dito, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. Now, makita nimo manghigala, sa lahi nga area, it's a bait. Kay kung wala to gi-response ni Joseph sa ingnato nga way, basin, dili siya makalingkod sa throne. Di ba? Nahimo siyang next to Pharaoh. So, pwede niyang ma-miss ang chance. Pero makita nimo ang imong choice, ang imong respond, gamay na lang kayo. Nana siya sa edge ba nga, pwede na siyang ma-promote. Hapit niya na fail. Hapit niya ma-miss ang chance. No? Pwede ko siyang manimalos. Nana siya sa power. Okay? Kamoy naghulog sa ako sa balona. Naabot ko diri tungod sa inyo. Pertin akong antos diri. Napriso pa ko according sa mga Bible scholar. 15 years tungod ninyo. No? Pero, wala siya ning dawat sa bait. Sa ingon ni Joseph, God intended it for good. Gigrab niya ang chance. What if ning tukob siya sa bait? No? Kami ay panimalos sa mo na niya akong time makabalos na gyud ko. No? So, may na lang na made up yang mind. Okay? So, nagkuha siya chance. So, katunga chance, by having the right respond, throne is waiting. Nahimo siyang governor sa Egypt. Si David, unsa ingon ni David? The day you have seen with your own eyes now, 1 Samuel chapter 24, the Lord deliver you into my hands in the cave. Okay, gawas naman si Saul. Iyang giingnan si Saul. Some urged me to kill you. Pati yun na gidunta ka ba? Kay grabe na akong tago-tago diri sa bukid, tulog ka tuig na gilamok nami. Wa ko'y klarong tulog. Pwede tumingon si David ato, bisag asa na lang ni malibang, bisag asa na lang ko magilis, bisag asa na lang ko maligo. Di biya lalim gukdon kag hari. Kasulay mo gukod mo hari. Ang hari sa unang panahon, terror. No? Patyon siya. Unya, di ilang hari, kauban pa sa nilibo nga sundalo. Tulo ka tuig sa gatago-tago. Ingon si David, undang na katulog na takos palasyo ron, pero patyo na gidun tataka ba? Pero sa ingon ni David, no? Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lay my hand on my Lord because He is the Lord's anointed. No? Mura ba og panahon na unta to nga makabalo siya. Pero it was a bait. Inay mong katapad bait. Inay mong wala bait. Inay mong to. Okay? So, atong makita mga higala, few hours from that, pwede niyang ma-miss ang throne. Pwede niya ma-miss ang throne. But David take the chance. Grab niya ang chance. O through that, no, na-expose, na-reveal ang iyang true desire. Na-expose ang iyang desire.
nga si King Saul after the throne, pero si David after God's heart. Dito na expose. Okay? So, atong makita manghigala ang after ni David trono ra di ay ani ni King Saul. Ang anointing na agyud sa character. So dito na reveal manghigala unsay desire ni David. Now sometimes ato ang life wa ta kay balo. Daghang kayong bait og chances nga atong na-miss. Now, balik ta ni ining si tatay. No? Ang mga tao sa church, naglibog na sila kay nanawag ang hospital kay pastor. Okay? Pastor, imong attender nga gabisita diri nasa hospital. Ha? Kinsa man? Tigbisitaan daw siya sa imong simbahan. Nanawag ko kay ikaw may iyang giingon, imong church may iyang gilitok. Actually, nagpahibalo lang ko sa imo, pastor, nga si tatay patay na. Ha? Nasyak si pastor. Masa may gikamat yan? Actually, pastor, cancer. Ang iyahag yung life, naalang siya'y 2 minutes nga makasustain og tindog. After 2 minutes, maluya na siya. Di na siya ka-survive. And sad to hear, pastor, naapa siya karon. Dali-dali si pastor. Giadto niya sa tatay dito sa hospital. Pag-abot niya dito sa hospital, manghigala, hilak si pastor. Kay wa siya kay balo, no? Wa siya kabalo unsay nahitabo, pero na-realize niya nga gahilom lang ning tawhanan ni na dinig gibati. Okay? Mo ni iyang letter. Okay, basahon na to iyang letter. Dear God, no, nasa kilid siyang deathbed, no? Gibasa sa letter. Dear God, thank you for letting me visit your house each week. Even 2 minutes with you made everything better. Please forgive them, for they don't know my pain. Kita ninyo? Katudi aing minutes nga iyahang ginaadto sa church is iyang gigamit ang chance. Iyang gigamit ang chance samtang naa pa siya life. Samtang naa pa siya kusog. Matud pa niya, no? Matud pa niya ang 2 minutes makahatag sa kog extra nga kusog to sustain para makapadayon pa ko og salig sa imo. Perting hilak, perting bako sa pastor. Kabalo mga ano? He missed the chance. He missed the chance. Nabisitaan mi sa church, na share na nako ni sa inyo ha. Ug taong gitibi, masakiton, nagsuka pagdugo sa hagdanan sa church. Wa gyud mo dawat niya. Matud pa sa kong asawa, kalbaryo sa kinabuhi. Matud sa mga disciple, pabugat sa church. Pero sultian ta mo, wa na ko to gimis nga chance. Ako'y nag-atiman siya, nagpakaon siya. Ang uban, nasuko na sa kuha. Sama ni si pastor nga, inpiin na, tibihon pa. No? Wa may tagiya, way asawa, way pamilya. Pero sultian ta mo manghigala, that opportunity, wala na ko gi-ignore. It could be a bait. No? Basig kong pasagdan ko ni, paninglan ko sa Ginoo ani. Basig kong baliwalaon ko ni. O, salamat sa Ginoo. Nabago ang kasing-kasing sa kong asawa. This time, iyan ang lutuan. No, natakdan siya nako. No? O, after 3 years nga pag-atiman sa church, dadun ako sa hospital. Kapila ko nagbantay sa hospital. Ang worst pag yun dire, sugun pag yun akong disciple. Bantay sa sinong Jaime dito kay na-admit. Sila pinas Pastor Judy, nagbantay na dito sa hospital. No, sama na nga, di mo na ko parintin ni tawahanan. Ako may bantay. Sugo man ni pastor, tuman lang. Okay? Namatay itong tawhana, manghigala,
Pero wa ka kahibalo manghigala, it's my chance. Namatay siya sa among kamot. Amo siyang giserbisyuhan sa isaktong lubong, and wa meaning tukol sa bait. Unsay may bait diri sa iyang letter? Balik ta siyang letter. Okay? Ingon sa diri, Dear God, thank you. Wa sa ning tukol sa bait. Kay pwede siyang masuko sa mga tao sa church. Pwede siyang mureklamo. Manghigala, basi ka ng mga tao nga nasa imong balay nga imong giyaw-yawan karon? Basi nakita niya nga walay lain siyang kadangupan, kundili ikaw. Basi na-miss nimo pag-ingon, thank you Lord. Imong gipadala ning tawhana sa akong kinabuhi. dala kalagot ba? Wali pa man ning wali, ani. Libog kung sa akong pagpauli, ani. It could be a bait. Amen? Basin ka ng high blood sa imong asawa. Basin bait na para sa imo, ha? Okay? Wa ka kahibalo. Okay? So, mao ni siya manghigala ang chance. Ingon siya, thank you for letting me visit your house each week. Even in 2 minutes. So, makita na to diri, ang thank you is the choice. Ang 2 minutes is the chance. Ang yang 2 minutes, bisan mo end na ang iyang life. Bisag mo end na ang iyang life, gigamit niya para sa Ginoo. Ang iya lang, kay 2 minutes naman niya kayang mo sustain after na mawala siya. So, iyang gigamit ang chance. Kitik advantage niya ang chance. Kumusta na itong chance? Samtang napakay sakyanan. Samtang wa pa kay arthritis. Samtang may pa imong lawas. Samtang napakay sweldo. May pa ang imuhang wa pa ka na stroke. Gamita ang chance. Kay basin, ma-miss na to ang chance. No, sus, kung ayaw lang ni pastor, makalakaw lang ko, simba jug ko ba? You miss the chance. Okay? So you have to made up your mind. Dahil ingon diri, please forgive them, and that's the choice. Pwede siyang masuko, pwede siyang malain, pwede siyang mo-react, pero ang Biblia nagaingon, please forgive them, for they don't know my pain. Ang uban sa to diri gabit-bit og pain ba? Sa mga tao nga nag-hurt sa inyo, ha? You have the choice. Lord, panalangini ang nagsakit sa kuha. That's the choice. Panalangini ang nanaway sa kuha nga nag-ingon, pangit ko. That's the choice. Panalangini ang tao nga nagyaga-yaga sa kuha. That's the choice. Kay nga naman, basin ka na nga opportunity. It's a bait and it's your chance. Ang last verse akong ihatag sa inyo, ha? Psalms 37 verse 4, dungan tagbasa. Ready, begin. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kabalo mo si David manghigala, gwapo kayo. Gigrab niya every opportunity. Before ihatag sa Ginoo ang desire sa imong heart, delight. Unsa man ang delight? Ayaw kuhaa ang bait. Okay? Dayon, make the right choice. Gawas sa mga mali nga barkada. Gawas. Amen? Sina kay mga mali nga barkada, karong New Year. Ha? Mali nga barkada. Tulo ka butang muguba sa kinabuhi sa tao. Wrong friends, the devil, and ignorance. People perish because lack of knowledge. Usahay, mas una pang maguba atong life through ignorance. And usahay, mas una pang maguba atong life sa mali nga friends. Muna ingon si David manghigala, take delight in the Lord. Una hagyod nga malipay ang Ginoo. Kay kung mauna nimo palipay ang Ginoo, ang Biblia nagaingon, He will give you the desires of your heart. Manghigala, kung wa nimo nadawat ang imong gipangandoy sa Ginoo this year, manghigala, take this chance para madawat na to next year. Palakpakan na to, tubuhin nga Diyos, idako na to itong mga ulo.